Alam ko na karamihan po sa atin ay kilala po si Mima Alicia. Siya po ang isa sa mga tagapagtanggol ng Eat Bulaga at ng TVJ nung time na meron nga pong feud between Tape Incorporated, yung mga Halusos family, and of course ang iconic trio. So yun nga po mga kaparokya, malungkot na balita nga po ang sinapit ni Mima Alicia sapagkat pumanaw na nga po ang TVJ defender na si Mima Alicia. So isa po si Mima Alicia guys, pinapanood po nating content creator na nagtatanggol sa iconic trio back in the day nga po na kung saan ay meron nga pong hindi pagkakaunawan or hindi nga po pinagkasunduan ang Eat Bulaga, Tito Vic and Joey at ang management ng Tape Incorporated. So malungkot na balita ito guys para sa mga vlogger. Alam po natin guys na PBBM vlogger at supporter nga po ito. Pero she was once a defender nga po ng Eat Bulaga, ng Tito Vic and Joey. Kaya napakalungkot guys. Napakalungkot ng nangyaring ito para kay Mima Alicia. Siya po ay pumanaw guys kaninang madaling araw, and if I'm not mistaken ay pinaslang nga po si Mima Alicia ng riding in tandem. Siya po guys, ayon sa napanood po natin, ay pinasok po ang inuupahang bahay nito sa North Caloocan ng di kilang tao. Talagang puntirya nga po si Mima Alicia at nakakalungkot guys. Nakakalungkot ang nangyari kay Mima Alicia. Ito guys, si Mima Alicia guys. To those people who don't know who is she guys, ito po ay talagang grabe rin kung magtanggol sa TVJ. Kaya yung mga content nito, lalo na nung time nga po ng pinagtatanggol nito ang Tito Vic and Joey, ay talagang pinapanood ko po. At in fairness guys in fairness kay Mima Alicia ay mas gumanda po siya ngayon. Dahil dati maganda na siya pero hindi po kasing ganda ni Mima Alicia na ngayon po. Pero again guys, hindi po magandang balita ang nangyari sa dating TVJ defender at political vlogger na si Mima Alicia. Siya po guys ay nasawi sa hindi magandang pangyayari. Si Mima Alicia guys, hindi lang basta-basta guys vlogger dahil malaki nga po ang channel nito sa kanyang YouTube, Facebook, even sa TikTok. Malaki po ang supporter ni Mima Alicia. Kaya nagimbal nga po guys ang social media sa biglaang pagpanaw ni Mima Alicia. Hindi po natin alam guys kung ano po ang dahilan, kung personal po ba or political motivated ba ang ginawang pamamaslang kaya Mima Alicia. Magkaganon man guys ay walang sino man ang pwedeng kumitil sa buhay ng isang tao. Walang sino man, hindi deserve ni Mima Alicia ang ginawa sa kanya ng taong sino man po ang siyang kumuha ng kanyang buhay. Sobrang nakakatakot at nakakalungkot ang sinapit ni Mima Alicia. Matapang ko guys si Mima Alicia. Pag pinapanood ko yung mga vlog nito patungkol kay PBM, talagang matapang na kahit babae guys. Kung magtanggol to guys noon sa Eat Bulaga, sa Tito Vic and Joey. Kaya isa ako sa talagang masugid na nanonood nung time na pinagtatanggol po nito ang Tito Vic and Joey at ang Eat Bulaga. Kaya nakakalungkot guys, sobrang nakakalungkot at sobrang nakakagimbal guys ang nangyari kay Mima Alicia. Isa po tayo guys sa sobrang nalungkot sa nabalitaan nga po natin patungkol sa kanya. Talagang punteriya po guys si Mima Alicia
Dahil ayaw niya po sa kwento ng mga kasama niya. Lalo na yung mga kasama niya guys, yung as in nakakasama niya sa pag-vlog. Yung mga PBBM vlogger, malamang sa malamang ay nagluluksa ang mga ito dahil hindi lang sila basta vlogger ni PBBM kundi talagang magkakaibigan na ang mga ito. Diba? Natutuwa ako guys kay Mima Alicia nung time talaga na pinagtatanggol nito ang Tito Vic and Joey. Grabe, katakot-takot na hindi magagandang salita ang natanggap ng mga haluskos. Nung time ng pinagtatanggol nga po nila or pinagtatanggol nga po niya ang TVJ at ang 8 Bulaga. Sila po ang pinapanood ko noon, nung hindi pa po tayo vlogger guys. Sila nila Batang Maynila Toits, Chris Ulo, si Nyolo, si Jake Magnus, even guys si Jake Guevara guys, pinapanood po natin. Nung time na po na talagang pinagtatanggol po nila ang Tito Vic and Joey. Kaya hindi po natin nakakalimutan si Mima Alicia. Talagang tumatakbo sa isipan natin si Mima Alicia dahil kung i-depend nga po nito ang TVJ ay talagang matutuwa ka. Talagang saludo po tayo kay Mima Alicia nung time na dinidefend nga po nito ang Tito Vic and Joey. Subalit guys, sobrang isa po tayo sa nalulungkot dahil hindi po maganda. Hindi po maganda ang nangyari sa kanya. Hindi rin po ito maganda para sa mga vlogger na katulad po natin. Lalo na nga po guys sa mga political vlogger na pinagtatanggol guys yung taong sinusuporta nila. Kung political motivated yung nangyari guys, okay lang sana magkaroon ng argument, pero yung kunin mo yung buhay ng isang tao, hindi maganda yun. Sana mahuli po guys, sana gawan kaagad ng action ito ng ating gobyerno dahil bilang isang kahit sabihin po natin na maliit na channel lang po tayo ay nakakatakot po ang nangyari kay Miss Alicia or kay Mima Alicia. So again guys, si Mima Alicia ay hindi po natin po pwedeng makalimutan, lalo na yung mga TVJ viewers natin, mga 8 Bulaga viewers natin. Dahil isa nga po sa nagtanggol sa pinakamamahal natin na noon time program na 8 Bulaga at ang iconic trio, si Mima Alicia. Well, in fact guys, itong recent vlog nito about sa TVJ, yung patungkol nga po kay Anjo Iliana. Napanood ko pa po yun. Yung vlog niya about kay Anjo Iliana nung, yun nga, yung sa 3.5 million na babayaran ni Anjo sa TVJ. Meron pong vlog si Mima Alicia doon. Up to now guys, ay pinagtatanggol pa rin po nito ang iconic trio. Magpasa hanggang ngayon guys, ay todo suporta pa rin po ito sa Tito Vic and Joey at sa 8 Bulaga. Nga lang, mas focus po ito sa pagtatanggol sa ating mahal na Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatira siya guys sa may North Caloocan at saka 24 years old lang pala guys si Mima Alicia. So masyado pang bata. Masyado pang bata si Mima Alicia. Ang nakakalungkot at nakakaawa pa dito guys ay yung naiwan niyang anak na 6 years old. So masyado pang bata yung iniwan niyang anak. And of course, bata pa guys si Mima Alicia, marami pang magagawa pa sana ito sa kanyang buhay. Kung sino man po yung kumitil sa buhay ni Mima Alicia, ay sana hindi ka patulugin. May karma naman. Sana hindi sila patulugin at sana gawan agad ito ng aksyon ng ating pamahalaan, lalo na full support po ito kay Pangulong Bongbong Marcos. And for sure guys, isa ang mga viewers natin dito, yung mga viewers natin na nagmamahal sa iconic trio, malamang sa malamang ay nabalitaan niyo na nga po ang nangyari kay Mima Alicia. Hanggang dulo guys, hindi po ito bumitaw. Hanggang makuha po nila or maibalik nga po ang trademark ng 8 Bulaga sa TVJ, ay hindi po ito bumitaw. Hanggang kay Anjo Iliana guys. Yung issue ni Anjo Iliana, talagang dinepend po nito ang 8 Bulaga, ang Tito Vic and Joey.
Kaya hindi po natin po pwedeng baliwalain ang kinontribute ni Mima Alicia sa pagtatanggol nga po sa pinakamamahal natin na Eat Bulaga at Tito Vic and Joey. Kaya isa po tayo sa nalungkot sa nangyari sa kanya. Hindi niya deserve, guys. Hindi niya deserve na kunin ng sino man po ang kanyang buhay. Hindi po natin alam, guys, kung political motivated or personal ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Dahil, guys, punteriya po siya. Isipin nyo, guys, lumabas pa daw po ng bahay. Nakalabas pa raw po ng bahay ng may duguan po. Tapos, hinabol pa. At ang mahirap pa doon, guys, ay talagang pinagbabaril daw po sa ulo, sa sentido. So talagang punteriya po si Mima Alicia. So grabe, kung sino man po ang gumawa sa kanyang ito, ay sana hindi po siya patulugin ng kanyang konsensya. Nakakalungkot lang, guys, meron kasi mga tao na parang hindi maganda pa yung sinasabi about sa pagpanaw ni Mima Alicia. Pero sana galangin naman po nila yung pagpanaw ni Mima Alicia. Hindi niya po deserve. Buti sana kung criminal si Mima Alicia, guys, di ba? Pero hindi. Nagtatanggol lang May kanya-kanya tayong sinusuportan. Again, guys, hindi po natin alam kung political motivated po ang naging reason ng kanyang pagpanaw. Pero hindi lang po kasi maganda, guys, ay may mga tao nga po na hindi po magaganda or hindi po maganda yung sinasabi o sinabi kay Mima Alicia. Kailangan naman sana ng kung sino man pong nag-comment ng di maganda yung katawan. Yun yung nakakadismaya, guys, pag usaping politika. Napaka-toxic. Nawala na yung tao kung ano na po yung sasabihin mo. Di ba? Hindi mo na lang ginalang. Sana nirespeto na lang nila. Marami pa siyang pwedeng gawin sa buhay. 24 years old, guys. 24 years old lang yung tao. At meron pang naiwang sa 6 na taong gulang na anak. So kawawa naman yung bata. Yun yung masakit, guys, Ako, guys, sobrang saludo po ko kay Mima Alicia. Lalo na sa pagtanggol niya po sa Tito Vic and Joey nung time na nagkaroon niya po ng sigalot between Tape Incorporated at TVJ. Sobrang saludo po tayo. Hindi po natin pinalagpas yung mga content nito patungkol sa TVJ. Hindi po natin pinalagpas yan. Talagang pinapanood po natin yung mga content nito. Kung saan ay grabe rin po talaga kung ipagtanggol nito ang Tito Vic and Joey at ang Eat Bulaga. Bugbog sarado nga, guys, yung yung Tape Incorporated, yung mga halos-hos nung time na yon. Bugbog sarado kay hindi naman bugbog literal, guys, Hindi naman literal na bugbog. Kumbaga yung mga pinagsasabi ni Mima Alicia against sa mga halos family sa Tape Incorporated. Kaya sobrang tumatak sa akin, guys, si Mima Alicia. Siya po yung isa sa hindi po natin makakalimutang nagtanggol sa iconic trio, sa Tito Vic and Joey. Kaya talaga, guys, kahit si Tito Soto is one of the original hosts ng Eat Bulaga, as long as nasa politika po siya, ay iiwasan po natin mag-content about politics. Ito, tulad niya, may nangyari kay Mima Alicia. Aminin man nila or hindi, medyo may takot ang mga yan. Dahil kung may nangyari kay Mima Alicia na kasama nila, ay possibly, pwede rin may mangyari sa kanila. So, sana tumulong, guys, si Tito Soto. Sana si Tito Soto, since defender naman po ng Eat Bulaga at ng TVJ si Mima Alicia, sana wag din gumawa din po ng way para makatulong si Tito Soto. Mag-ingat din po yung mga kasama natin na vlogger. Tulad ng mga defender ng TVJ na halos lahat, guys, ay nasa side ng Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ni na Chris Ulo, grabe rin yan, guys,
dumefend sa TVJ back in the days, di ba? Si Jay Guevara. Sa Jay Guevara, guys, nasa kabilang side yun si Jay Guevara. Pero supporter din ng TVJ yun. May nagsasabi kasi guys na parang hindi daw totoo yung pagiging TVJ vlogger or defender ni Jay Guevara. Guys, iba lang po talaga yung yung political belief ni Jay Guevara kasi hindi po siya maka-PBBM. Pero when we say Eat Bulaga defender, TVJ defender, ay ramdam at kita naman po natin yung concern ni Jay Guevara ng time na nagkaroon nga po ng feud ang Eat Bulaga, ang TVJ at ang Tape Incorporated. Kalang sina Chris Ulo, sina Batang Maynila Toits, yung mga defender ngayon na ni Pangulong Bongbong Marcos ay iba po ang paniniwala doon ni Jay Guevara. Nasa side po siya ng mga DDS. Pero I don't believe na may nagsasabi kasi guys na hindi daw po talagang maka-TVJ defender o supporter si Jay Guevara. Kung pagtatanggol lang sa TVJ, nandoon po nakikita naman po natin na walang halong kaplastikan yung pagtatanggol ni Jay Guevara nung time na yun. Nga lang, iba nga po yung political belief niya kay Tito Soto at yung mga kasama niya dati sa pagtatanggol sa TVJ. Pero again, sana gawa ng paraan, aksyonan agad ng ating pamahalaan ang nangyaring ito kay Mima Alicia kasi hindi niya po deserve ito. Nawala ang kasama po natin bilang vlogger sa hindi magandang sitwasyon. Karumal-dumal po ang nangyari kay Mima Alicia. Bagay na hindi deserve ni Ma'am Mima Alicia ang kanyang pagkawala.